Good evening, Marlo. Good Ako naman evening. na mag-i-interview sa'yo ngayon. Yes, I know. I'm excited. Parang parang kailan lang? Last week lang yun, di ba? Parang 2 weeks ago lang. 2 weeks Oo. ago, ikaw ang nag-i-interview sa akin. Ikaw naman ngayon ang nasa hot seat. Oh, shocks. Ng private time with Ara. I know. I'm ready. Okay, so natanong mo na sa akin to paano tayo nagkakilala. O, i-remind natin sa kanila paano tayo nagkakilala. Sa So, gym. gagayahin ko yung sagot mo dun sa vlog ko. Well, hindi pa kami nagka-work. Pero nagkakasabay kami sa gym before. And yun nga, we have a same coach na magkasunod kami ng time slot. And wala, parang doon nag-bond na lang. Yes, And then yes. siguro dahil medyo same lang din naman ang vibe. Kaya nagkasundo. Yeah. Minsan nag-i-invite na sa Hazelberry. Nag-usap business. Oo. Then, A business, like yung orange I know yung style orange mo. style. Ito, ayan. You're suot wearing ko. the sunstone Yeah. and the evil eye. Tapos, from then on, hindi naman like super nag-lose ng communication. Kahit Oo, yung hindi pandemic, naman. minsan nagkakaroon ng chat. Pero not like yung ganito na one-on-one na Yes, nangyari yes. nung nakaraan. Oo. Right? Pero So, hindi ganun. pa nga tayo nagkakatrabaho, no? Hindi pa. Parang- Baka soon. So feeling ko magkaka-work tayo sa show. Pwede. Na concert, mga ganon. Oo. Mas gusto ko na, mas mafokusan naman natin ngayon yung music natin na talent. Yeah, kasi parehas tayong love natin ng music. Correct. 'Di ba? So, hindi ko natanong sa'yo to, paano ka nga pala napasok sa showbiz? Siyempre, ngayon lang ako mag-interview sa'yo tama. Okay, so, mahilig talaga kasi akong kumanta and magsulat Okay. ng kanta. So, anong nangyari sa akin noon, nag-audition ako sa isang, anong tawag sa ganun? Singing contest sa GMA. Way Talaga? back. Anong singing contest yun? Are you the next big star? Oh. Doon ako first ko yun in my life. Kasi nga talaga, lang ako, estudyante, Anong year yan? matagal na. Baka nasa Jimmy pa ako nun. Baka, si Miss Regine yung host nun eh. Baka Pero, nasa bubblegum pa ako nun. pwede. I'm not sure. Pero hindi ako nakapasok doon. Ay, Hindi ako nakapasok doon. Ano lang, parang nakapag-perform ako sa stage na flash naman ng few seconds. Then may nakakita sa akin sa pila, ipinasali niya ako sa Starstruck. Medyo alangan ako noon kasi... Nag-starstruck ka? Oo, medyo alangan ako noon dahil hindi naman ako mas acting eh. Mas Okay. gusto ko talaga singing. Oo. Pero mas malayo narating ko doon. Nakaabot ako ng top 30. Nakapag-perform ako sa SOP. Tapos kabatch ko noon, sina Alden Richards. Si Alden Richards top 60. Nag-starstruck Oo, di ba hindi nila alam? Nag-starstruck Pero siya. hindi to, syempre, yung batch ni Christine. Batch ni Sara Labati. Yung mga towards, na. 5? Starstruck 5. Oh, Starstruck 5. Oo. Okay. So, anong nangyari? Hindi din ako nakapag-live show. Mm-mm. Nakapag-live show pero hindi ako napunta sa finalists. Okay. Nakita ko ni Kuya Germs. Okay. May nakapag-recommend kay Kuya Germs sa akin. Ang nangyari, naging mainstay ako sa Walang Tulugan. Ayun na. Okay, sandali. Kabatch mo, so nag-abot kayo nila Bea Benene? Hindi. Ay, hindi. Sa Walang Tulugan, ang kabatch ko si Jake Vargas. Hindi ba niya kabatch si Jake Vargas? Pero wala siya sa Walang Tulugan si Bea. Ang host lang doon si Jake. So Ang host, ang pero na... nauna si Jake sa akin. Ang Okay. nakasabay ko talaga, si Sanya Lopez, sina yun. Kenchan. Kami yung mga host noon. Kayo magkakabatch? Kami yung na magkakabatch. Kenchan? Talaga? Parang hindi ko maalala. Si Jack, magkapatid sila noon. Sino pa ba mga nando doon? Madami kami doon na nag-start, tapos biglang nagka-career naman Madalas halos ako lahat. mag-guess sa Noon. Walang Tulugan. So, hindi mo ako nakikita doon. Hindi ko sure eh. Kasi salit-salitan kami noon. Para kasi kami noon mini That's Entertainment. Oo. Ayun yung briefing sa amin noon na parang kahit late night show tayo, gagawin natin yung parang artista search siya na training ground nyo to. Yes, yes. So doon din ako na-train mag-host. Oo. Then, minsan kailangan magsayaw. Pero mostly kumakanta ako doon. In fairness, Yun na, doon na nagtuloy-tuloy. In fairness, ang dami naging product nung Walang Tulugan, Madami. Oo. Madami kami noon sa batch namin noon na lahat ngayon successful naman. Yes. Kaya nga nagulat ako Sanya, Kenchan, ikaw, tapos si Jake Vargas, ang dami palang nanggaling doon. Oo. Magaling din talaga si Kuya Germs. Tapos, Oo. siya yung tumayo manager ko that time. Pero, hindi naman siya nagkakaltas.
Talagang Hindi, gusto lang niyang hindi tumulong. hindi talaga. Magbibigay Oo. pa sa iyo ng pera. Magbibigay siya. Magaling ka ngayon, 500 pesos. Noong time namin, Oo. 500 pesos. Ewan ko nung Noong time nyo. namin, 1,000 na. mga gano'n, thousands naman siya. Pero siya, hindi Oo. gano'n kalaki. Tapos matulungin talaga siya. Tapos nailagay din niya ako sa Twin Hearts. Ayun yung first ever TV series ko. So, nauna ka pala sa GMA. Nauna ako sa gym. Hindi alam ng mga tao. Ngayon, Oo. alam nyo na. 'Di ba? Kasi, ang parang naano ko yung break mo yung sa Please Be Careful with My Heart eh. Ayun na din talaga yung alam ng mga tao. Oo. Saka ako lang yung parang galing sa Walang Tulugan na nasa ABS naman. Parang lahat naging GMA Oo. Prime naman. Yung Twin Hearts is GMA. GMA. Best friend ako doon ni Barbie Fortesa. Tapos ka-love team ko si Lexi Fernandez. Anak ni Maritoni. Yes, I know Lexi. Nag-artista rin kasi siya, pero ngayon hindi na. Hindi na no? siya active. So, okay, after Twin Hearts, nag-ABS ka na. Eto na. Kasi nga di ba sobrang love ko yung pagkanta. Okay. So, nakita ko, nag-flash sa TV na may audition ng X Factor Philippines. Fan ako ng mga American Idol, X Factor. Okay. Sabi ko, oh my God, gusto ko sumali dito. Kahit anong mangyari, i-risk ko lahat. Gusto ko mag-refresh, mag-rebrand. Oo. Kasi si Kuya Germs, pinangalanan akong John Miguel. Nakailang pangalan ako eh. Uy, parehas tayo! Welcome to the club! Diba? Anong pinangalan niya sa'yo? Ay, na, hindi naman siya nagpangalan sa akin. Ang mami ko lang nagpalit-palit. Naging Aramina. Parang Aramina, bitin, walang apelido. Aramina Reyes. Tapos naging Daramina. Oh my God. Naging Danica Gomez. Ang dami mo! Oh my God, ang dami ko din! Ang dami ko din! Ilan yung sa'yo? Dali, Okay, imagine mo okay. isa-isa. Ang totoo kong kasing pangalan, Marlo Pamintuan. Marlo. W-E, Marlo. Di ba dito sa Pinas, Marlui, Marloe, ganun yung Yes. tawag sa akin. So, nung nag-starstruck ako, nung nagiging lumalagpas na ako sa top 60, nung nag-top 30 ako, pinalitan nila, ginawa nilang Juan Marlo. Juan! Juan Juan Marlo. So, para sabi ko, ano ba to? Tapos, nabagot ako ng Walang Tulugan, from Marlo Pamintuan, ginawa naman ako ni Kuya Germs. Bago John Miguel, nag-Marlo Gonzales pa ako. Really? Kasi my nalaman niya na God. second cousin ko sina Charlene Gonzales. So, Second cousin mo ba? Talaga? second Okay. hindi ko pa siya ever nakabonding, pero magkapatid yung lolo ko, saka lola niya. Okay. Kung ikaw naging Gonzales, ako naging Danica Gomez. Ako Gomez naman. Anyway, isa pa yun sa hindi alam ng mga tao na second cousin ko siya. Okay. Tapos, hanggang sa sabi niya bagay daw sa akin yung John Miguel. Sabi ko, ako noon, parang oo lang ako ng oo sa gusto niya. Walang apelido ate Like John Miguel lang as is. John Miguel. So tiniis ko yun, sabi ko, John Miguel, okay, fine po, nagpapakilala. Pero Okay. parang hindi ako. Oo. Kaya sabi ko noon, sige, sasali ako X Factor, pero gusto kong ma-pacing yung sarili ko na magbago talaga, na ako Okay. talaga. Oo. Yung Marlo kasi, talagang name ko. Tinanggal ko lang yung W-E. Then yung Mortel, middle name ng dad ko. Sa lola ko talaga siya. But your surname is? Pamintuan. Pamintuan. So, ang spelling talaga ng Marlo mo is may W-E. May W-E. Ah. Tapos bago yun, may John pa ako. John Marlo. John. Ang spelling naman ng John ko, hindi John Miguel na J-O-H-N. J-H-A-N-N. At least totoong pangalan mo pa rin yung Marlo, di ba? May tinanggal ka lang sa name mo. Ako, Hazel. Ang layo sa araw, Kaya diba? nga, no? Hazel. Reyes. Minsan, ang gulo din kasi talaga pagka kailangan sa showbiz kasi kailangan may recall, di ba? Oo, In a way. oo. So, sabi ko at least, masaset ko yung sarili ko pag nag-ABS ako na Marlo Mortel. Ang nangyari naman no, nag-audition ako sa X Factor, inintay ko yan ng mahabang panahon kasi pag nag-flash pala, kasi hindi ko alam nun Yeah. Pag nag-flash pala sa TV ng audition, parang after 1 year pa, 8 months pa bago mag-start yung process. Ganun pala yun di ba? So, 8 months after, tenga lang ako, wala akong work. Okay. Kasi nga gusto kong mag-rebrand. Okay. Tapos pagpasok ko ng X Factor, hindi ako nakaabot na naman sa finals. Yung muntikan na naman, nandun na naman, hanggang bootcamp lang ako, pero muntik na. Talaga? Doon naman, nagkasabay ko natanggal din halos sina Michael Pangilinan. Basta nakakasabay ko yung mga nagkakapangalan din after. Oh. Tapos na nangyari, sabi ko, ayoko na. Mag-quit na ako, mag-aaral ako kasi 4th year college na ako sa San Beda, Alabang. Okay. So nag-enroll ako. May girlfriend ako noon. So anong nangyari, sinundo ko siya sa ABS once. Kasi nag-audition siya mag-extra sa soap ni Piolo Pascual noon. So anong nangyari, So, nagtuloy-tuloy ito mag-artista tong ex mo na to? hindi ko alam. Parang hindi. Napunta siya sa somewhere, pero parang hindi ko alam kung na-pursue niya.
So hindi ka na-updated. Hindi na kami ganun ka-updated. Okay. Parang iba na yung career niya. So, anong nangyari? Sinundo ko siya sa ABS. So, sinundo ko siya. Nakita ko ng mga coordinator. Very casual. Na parang, pag-auditionin niyo din yung boyfriend niyan na mag-extra sa Apoy sa Dagat as seaman. Apoy sa Dagat? Kaninong ano nga to? Hindi ko alam. Kay Dieter ba yan o something? Okay. So, pinag-audition nila ako as seaman. Medyo bata-bata pa ako, teenager. Hindi ako nakapasok. Pero after 2 weeks, I got a call dun nga sa nag-handle dun sa ex ko. Sabi niya, kailangan ng kaibigan ni Jerome Ponce, anak ni Sir Chief. Sa Be Careful With My Heart. Kaklase lang. Kailangan lang ng kaklase na ganito, ganyan. May parang konting lines. Okay. Ako yung nakuha. Okay. So, anong nangyari nun? Pupunta ako nun sa set. More on, kasama lang niya ako naglalakad. Kasama lang niya akong, what they call this, as katabi, ganyan. And nakita daw yung boss ng Be Careful ng potential sa akin. So, anong nangyari? Lumalaki yung role from talent. Ang bayad sa akin no, 2.8. Talent talaga. Talent talaga. Oo. Okay. So, anong nangyari? Nung lumalaki na yung role ko, sakto, bigla kami nagkatabi ni Janela sa eksena. Okay. Ang lakas na nung recall sa tao. Parang nagkaroon kayo ng, parang may chemistry. Parang may chemistry. Parang ganun ang dating. So, ang nangyari, kahit wala pang balak magka-love team yung role niya, dahil bata pa masyado, nagkaroon tuloy bigla ng love team. Tapos sobrang lumakas yung love team namin. Kami na yung parang secondary love team kina Sir Chief at Jody. Sa teens, parang kami. Oo, totoo. Ayun na, hanggang sa binigay na ako sa Star Magic. Kasi wala akong manager. Kasi nga, aksidente lang lahat. Accident lang lahat. Tapos, siguro destined. Pwede. Yeah. Kasi kung hindi pala ako, kung hindi ako nag-audition sa X Factor, hindi ko makikilala yung naging girlfriend ko na sinundo ko. Kasi nakatabi ko lang siya sa pila. Oo, lahat talaga, may purpose. Lahat ng nami-meet mong tao. Lahat na nami-meet mo, na di mo alam, nakatabi mo lang pala, sinundo mo sa future. Ngayon tuloy, nakasama ka sa parang sobrang phenomenal na soap. Yes, diba? sobrang ilang years yun? Ang 2.5. Tagal, ang tagal, 2.5, parang isa sa pinaka mahaba na daytime talaga. Kasi pag noon time, wala masyadong teleserye na sobrang nag-hit. First time yata yun. Saka talaga, sobrang pumatok siya. Sobrang pumatok siya. Oo. So feeling ko, swerte ko nun. And at least finally, after ng hirap ko. Kasi hindi alam ng tao na madami ako pinagdaanan bago ko mapunta sa Be Careful. Yes. Dami kong in-auditionan. Hindi ko nga alam na nag-starstruck ka pa. Diba? Ngayon lang tayo nagkwentuhan ng ganun. Tapos, syempre, pag nakikita naman tayo, kung ano lang yung update hindi ko paano ka nagsimula? Hindi ko tatanong sa'yo, paano ka nag-start, diba? So, you can say na yung Please Be Careful With My Heart is the turnaround ng career mo. Turnaround, breakthrough, and finally, doon ko din na-discover yung love ko din for acting. Kasi nga, never ako nag-acting workshop prior to that. Diba yung iba, ginu-groom muna, workshop ng ilang taon. Ako naman, baliktad. Napasalang ako agad ng walang workshop. Pero kasi 'di ba sa walang tulugan, that's acting ka rin. Parang that's acting. Wala masyadong acting, pero buti na lang din, medyo akong konting experience dahil nga nasalang ako sa Twin Hearts. As co-star ni na Barbie nun. Gusto mo ba drama, comedy? Sa totoo lang, hindi ko talaga love masyado ang acting. Noon. Kasi hindi ko magets yung yung craft niya kasi nga pag artista ka kasi nga singing yung love ko eh. So medyo hindi ko na-appreciate yun nung panahon na yun na sobrang blessed ka din, dahil mo Pero nung recently, dinala kami ni Derek Lawrence sa States, parang ilan kami, nag-acting workshop kami. So first acting workshop ko yun. Parang yung nagtuturo kay J-Lo, pinaturo niya sa amin. Wow. Sa Hollywood. Ka ha? Di ba? Okay. So sabi ko, okay, ito pala siya. Ano pala din talaga siya? Art. Craft din pala talaga siya. Yes. So, lumalim yung respect ko sa acting and then mas natutunan ko yung parang inner ko na actor kung paano siya ilalabas. Yeah. So, doon ko na-appreciate. Hindi rin naman nalalayo kasi yung singing at saka Hindi, Kumbaga, ikaw, pag kumakanta ka, yung emotions mo, nadadaan mo sa boses. So, eto, dadaan mo naman sa acting. Sa acting. Yung emotions. So, eto, may bago ka kasing single, Huling Ngiti. Ano naman ang hugot mo dyan sa... Ikaw sumulat yan, right? Kailan ka huling ngumiti? Anong hugot mo dyan? Kwento mo naman sa akin. Okay, so anyway, yung Huling Ngiti actually medyo malungkot siya na story. Kasi it's about
the last time I saw my mom smile. Ay, Yun na yung huling-huling time na nakita ko siya. oo Kasi nga sobrang pala. nag-suffer siya sa cancer niya for many years eh. Na parang doon na kami nakatira sa Yeah. ospital. Mm. And then, after pa ito nung inattendan mong concert, so nangyari, nung after ng concert na benefit na yun, na ginawa ko, mga 1 year na extend pa yung life niya eh. Pero, ano na eh, sobra siyang bumagsak na yung health niya, butot balat na siya. Tapos, na yung mga nakadikit na sa kanya kung ano-ano. Eh, salitan kami ni Daddy sa mga tasks nun eh. Yes, yes. So, may bibilin ako sa labas. Oo. Actually, bibilan ko ng gift yung tatay ko kasi mag-birthday na siya. Mm-mm. Bago yun ako lumabas, tinignan ko yung nanay ko, nag-smile ako sa kanya. Tapos sabi niya, yung parang sobrang pilit kasi hirap na hirap na siya eh. She really tried her best to smile. Tapos nung habang bumili ako ng regalo kay Daddy, tumawag siya sa akin, wala na daw si Mami. Oh, siya. So, gulat na gulat ako. Sabi ko, paano to? Bakit? Ganito, ganyan. Anong nangyari? Pagbalik ko doon, tinry siyang i-revive. Ni-revive. Binulungan ko siya ng binulungan na parang wake up. Gumising pa siya. Nagising pa siya. Nagising Pero ano na siya nun, mga dead na for ilang hours. Okay. So, nung nagising siya, iba na, manas na. Okay. Alam mo yun, parang malapit ng manas na. So, I never saw her smile again. So, yung last time na pag-walk out ko ng door na yun, tumatak talaga siya sa utak ko na, Yung ngiti niya ito na pala yun, no? Ito na huling pala ngiti yung niya. huling ngiti mo sa akin. Oh. Na never ko na ulit makikita, hindi na mababalikan. So, nung pandemic, may times no, na parang naiiyak ako dahil nga, minsan nami-miss ko talaga siya. Nasa Tagaytay ako nun, parang sabi ko, parang ang lungkot-lungkot na wala siya. Eh, yun yung huli ko na alala sa kanya. Eh, ang sabi ko dun sa kanta, akala ko may oras pa. Akala ko may bukas pa na natitira para sa atin. Yes. Wala na. So, that's how I came up with Huling Ngiti. Oh, yun Medyo pala- malungkot siya actually. Oh, yun pala yung story. Pwede bang ilang phrase lang, sample? No? Sure. Sige, chorus. Akala ko may oras pa, akala ko may bukas pa, natitira. Hindi ko inakalang, mundo'y biglang titigil, di ko inakalang, yun na pala ang huling ngiti. Patingin, ngumiting muli. Oh, Ayun. oo nga, no? Kakaiyak. Sad song. Oo, malungkot siya. Oo. Pero aside from that, actually, yung ibang parts doon, na-relate ko din siya sa about love eh. Oo. Na, alam mo yung meron kang taong sobrang mahal mo. Yeah. Pero alam mo na it's time to move forward and tatanggapin mo na di na talaga siya part ng life mo. Yes. Na ayun na din yung last memories mo with that person. Oo, pwede rin yun sa mga... So, it's really about regrets yes, oo. and final moments. Kaya dapat sulitin yung mga oras na kasama mo yung tao, Yeah. diba? Tsaka, don't ignore, o wag ibaliwala yung tao na yun, diba? Kasi doon mo marirealize pag nawala na Oh, yun. pag nawala na. Yeah. And you'll never really know. You can't really tell. Yeah. Nasa huli nga ang pagsisisi, diba? Tama. So, kaya, spend time with your loved ones. Yun. Totoo yung sinasabi nila. Oh, thank you. And talagang nasundan, kasi naka-follow tayo sa isa't isa sa IG, kaya nakikita ko rin yung nangyayari sa'yo sa life mo na update naman din ako. And yun nga, hindi tayo nawala ng communication somehow. Kahit hindi na tayo gym mates. Yeah. Oo. Ano na tayo? Music mates na Music tayo. mates na tayo. Jam mates na tayo. Okay. Hindi mo nami-miss ulit umacting? Nami-miss ko from time to time. Mm-mm. Pero sabi ko din sa ibang interviews na yung nag-meeting kami ng handler ko, ni Derek Loren, na am I ready to take the risk really? Na talagang mas bawas muna yung sa acting and more on music para ma-establish ko yung sarili ko. Yeah, oo. Sa akin, okay lang. Kasi gusto ko nang gawin ngayon kung ano yung magpapasaya sa akin. Hindi, tama naman. So, sa akin, mas importante na ma-fulfill ko na yung sarili ko when it comes to music. And manibago man yung mga tao. And it's like I'm starting from scratch eh. Kasi yung mga fans ko more on from acting eh.
and Love Team. Pero ako alam ko Na kumakanta. ka. Oo. Well, I'm Kahit glad. alam ko na nasa Please Be Careful ka. Kumakanta pa din ako Oo. dun kasi talaga. Know naman kita na singer. Oo. Well, siguro, medyo iba lang kasi dahil hindi ganun ka-commercial yung trip ko ng mga music eh. Hindi ako mahilig sa masyado mga OPM ballads, mga ganun. And then, hindi nila alam masyado yung talent ko for songwriting. But, like, before the pandemic, may sinulat din ako na kanta na naging theme song ng PBB. Oh. Meron. May album Alam mo, ako ituloy mo nag-release. yan. Ayun nga. Ituloy mo talaga yan. Kasi syempre, konti lang ang may talent sa atin na ganyan na singer na songwriter Yes. pa. 'Di ba? Bilang na bilang. Kasi not all singers can write songs. Ay, yun nga din yung nalaman ko. Actually, nagulat din ako noon. Kasi Ako, akala ko... nag-iisa lang yung na-compose ko. Anong kinompose mo doon? I'll never forget. Ang tagal na. Okay. Hindi na naulit. Magaling Okay. lang ako sa title. Okay. Yung kinompose ni Ogie for my album, ako nag-isip ng title. Kailan ka Okay. magiging akin? Yung kinanta ko sa concert. Okay. So, magaling lang ako sa title. Gawa akong title, ikaw sumulat ng verse. May Diba? actually may mga ganun na mas singer more than songwriter. So, Oo. sabi nga nila, you really got to show it to the world kung talagang singer-songwriter ka. Yeah. So, that's what I'm trying to do now. Oo. Hanggat may kaya akong ilabas online na original, I really do it. Yeah, why not? Kasi doon mo, minsan, hindi mo alam, yung palang pinaka-talent mo eh. Pagdating sa, paggawa ng kanta. Ako, sure ako talaga. Kasi 8 years old pa lang ako, nagsusulat na ako ng kanta. Grabe ka, 8 years 8 years old. Wala nagturo sa akin. May mga notebook talaga ako noon na may mga chorus, may mga stanza, tas nabubuo. Nabubuo ko siya sa utak ko ng ganun kabilis. Oh, 8 years old, ang nasa isip ko lang noon, ano kakainin ko, ano merienda ko. Diba? Ako, na-imagine ko na yung flow ng isang kanta kahit hindi ko pa nararanasan yung love. Kaya ko magsulat about love, about Talaga? pain. Okay. I don't know, hindi ko alam na gift pala yun. Oo, Kasi only gift child ako, yun. so pag mag-isa ko talagang, ayun yung trip ko. Oo. Pero pag nalalaman na ibang tao, na-amaze sila, sinulat mo yan kaya mong gumawa ng kanta in like one sitting. Sabi ko, sa akin, okay yun. Yes, oo. So talent pala siya. Oo. Hindi ko alam. Gawin mo yan, tuloy-tuloy mo lang yan. Tapos pwede ka naman din sumulat ng songs for other singers. Yes. I'm planning to do that now. Yeah. And actually, itong Huling Ngiti, it's part of an album. Oo. Ano siya, naka-record na ako ng 6 tracks with Star Music. Wow. Na ako Parehas lahat tayo, nagsulat. Star Oh, Music. di ba? Star Music, isa Kailangan pa ko yun. ng bagong kanta. Sure. Gawan mo ko. Madali lang Promise? yan. Promise yan. Kasi ginawa Oo. na ako ni Martin, ginawa na ako ni Ogie. Ikaw naman ang next. Yay! Madali lang yan. Siyempre, alam ko din yung style na trip mo. Oo, madali lang yun. Sige, Sabihin ko sa Star, actually, nag-message na ako Oo. sa mga bosses na gagawa na din ako ng songs for other artists. Sabi na, sige, send mo lang sa amin. Oo. So, pag meron ako for you, send ko na lang sa kanila. Tapos, Talaga? Wow! ayusin natin. Yun. Nako, ibig sabihin, tuloy-tuloy na rin ang singing career ko. Ituloy mo na. Ang ganda nga ng response nung, di ba, nag-cover tayo recently, Oo, Need You yes. Now. Yung Sa iba't ibang platforms, ang ganda ng response. Ang galing pala ni... Hindi, natuwa ko kasi yung pinili mong song, favorite song ko din. Need You Now. Kasi di ba? nag-ano kami sa kanyang YouTube, Anchor Live Yeah. niya. Sabi niya, itong kakantahin nating song. Nung pinasa niya sa akin, that's my favorite Oo, song. go also. agad, di ba? Go agad. Kaya hindi na ako nahihirapan pag-aralan yung song. Sobrang natuwa ako. Sabi ko, kinda same taste tayo ng ng music. ng music. Pero natutuwa ako sa'yo, Marlo, kasi kahit like what happened to your mom, you're still there, and nakikita ko how close you are sa family mo. And we can talk about na you're a family person, di ba? Yeah, I am. Oo. Super, nakikita ko. Hindi ko natatanungin na if you're a family person, nakikita ko po siya kung gaano siya ka-family person. Kung paano siya sa father niya, and yun, sa family niya. Na, mararamdaman mo yun eh. Kasi when I went to his house, talagang andun kasama mo pa yung... Ako nga, hindi ko nakasama mommy ko sa house eh. Well, of course, syempre, may asawa na ako. But, pero di ba, at your age, minsan humihiwalay na eh. Di ba? Pero ikaw kasama mo pa yung parents mo. Ano talaga siya? I don't know. Siguro, ayoko lang na hindi ko sila
makita na tumanda. Alam mo yun, na sana every day that I could spend with them, I spend with them. Kasi I've been the breadwinner of the family since I was a teenager. Pero sabi ko talaga nun, kahit lumipat ako ng house or bumili akong condo, kasama sila sa plano ko. Yeah. So hanggang ngayon kasama tatay ko sa plano, andyan siya, pinag-drive niya. Andyan ba siya? Sumasama na siya eh. So yun, parang ang ganap lang din talaga niya sa akin is really to support, samahan ako sa mga shoot. Pero ilan nga ba kayo magkakapatid? Ako lang. Ay, ikaw lang ba? Only child ako. Only child ka ba? Akala ko may kapatid Ngayon ka. alam mo na. Grabe. Only Kita child. mo, dami ko pang hindi alam sa'yo. Only child ka pala. Kaya naman din, talagang hindi ka maiiwan. Only child. Parang ako, isa lang din yung anak ko eh, si Mandy. Parang ang hirap, iwanan. Pero, ikaw, eto meron akong isang question. Okay. Sige. Kailan naman, wala to sa ano natin kailan naman huling tumibok ang puso mo? Okay lang kasi ikaw nga ate, naabutan kita noon hindi ka pa married, di ba? Nabanggit ko nga. Well, ako naman kasi very private ako na person. So, nagkakaroon naman ako ng mga relationships here and there. Hindi ko lang ina-announce kasi alam mo, maganda yun. Well, alam naman ng ibang tao, like, kunyari, since super open na din naman, noong time na naging close tayo na ng girlfriend ko na si Hannah Arnold, yung Miss International. Siya yung ex ko. Noong magkasama tayo sa gym? I think siya na yung pinaka-recent at that time. May girlfriend ka noon? Kaka-break lang. Kaka-break mo na. Kaya ka nag-gym? Nag-meet tayo, Nag-meet tayo 20... Kasi wala rin akong love life nung kaya ako nag-gym eh. Ay, alam mo, nag-meet tayo 2016, ate. 2016? Naghiwalay kami 2016 ng ng mga June. So, nag-abutan. Siya pa din. Naabutan pa kitang may love life ka. Siya pa din. Okay. Kaya naging focus sa gym. Lahat ng dumbbells gusto mong buhatin. May gustong patunayan. Pagkadating ko doon, si Ate Ara, tapos na yung time niya, treadmill pa ng treadmill, saka yung mga ganon, yung mga inahawakan. Nagka-cardio ka pa nun eh. Nagano pa ako, ano yung rope? Dila na parang lahat ng galit eh, no? Oo. At least, ganun ang way ng Pag-cope up, di ba? Pag-cope up, productive, di ba? Hindi yung magwawalwal ka. Tama. Oo naman. At least, sarili mo pa din yung na-fulfill mo. For improvement. Yeah. At saka hiking ako. Masarap doon sa feeling. Hindi ko pa yun masyadong na-explore. Yan ang one of the best. One of the best to mend your broken heart. Talaga, tapos soul-searching ka, no? Tapos yes. magre-reflect ka sa bundok. Naka 14 mountains lang naman ako. Oh, really? Oh, yeah, grabe. Pero in a span of what? 2016, 17, 18, 19. Yeah. 16, 17, 18, 19. 3 years, ganon. 14 mountains. Oh my God. Na may trabaho. Oo. Yun. Ang dami nun Kasi ako nga, hindi ko maalala nag-hiking ako for the past years eh. Talaga? Hindi. Na-stop lang ng pandemic. Pero in 2023 yata, umakyat ulit ako eh. Oo. I guess I should It's a try. therapy. Therapy naman talaga siya. Oo. Tama, saka you're one with nature eh. Healing naman talaga ang nature. I am glad na nagkakwentuhan tayo at nag-guest ka dito sa Private Time with Ara. I'm also glad. Do you have any projects to promote? So, ayun nga, I have an upcoming album. Sabihin ko na lang sa inyo sa digital platforms ko kung kailan yon. But, my new single, Huling Ngiti, about regrets and final moments, it will be out on July 26. May title ka na ng album mo? Wala pa. Wala pa. Pero meron na ako mga top 3 in mind. Top 3 in mind. Yan. So, ayun, part ng album yung Huling Ngiti. So, I hope you guys support it. And I also have Good Karma. I released it previously. It's also under Star Music. It's about, messing up in life and not feeling that you deserve good karma. Kasi naramdaman ko din yun eh. Okay. Medyo... So, English to? English siya. Song. English okay. song siya. Medyo upbeat or medyo love song? upbeat siya in a way, pero parang yung lyrics niya medyo not really happy. Oh, okay. So, yun. Yung iba, to follow na lang yung announcement. Oo. Alam mo yung kanta ni sino ba to? Aliyah ba yun? Alin doon? Sino yung kumanta ng No Air?
Si Jordan Sparks and Chris Brown? Oo, ang ganda din ng ganung klaseng song. Sana sinabi mo, dinuwit din natin yun. Oo nga, di ba? No air. Kaya kung alam ko lang, dalawa na tayong kanta eh. Di bale. Next time, pagbalik. Next time. Oh. Kasi yung mga ganung tipong kanta ko, gusto kong kantahin. Ganda yun. Hindi ko the Classic usual. din yun na R&B. Yeah, di ba? Parang, Tama. ang ganda kasi yung feel ng songs, yung meaning ng song. Yes. Oo. Saka, iba pa din talaga yung era nung panahon na yun when it comes to singing. Talagang very natural. Tapos wala pa masyadong mga auto-tune. Oo. Ngayon nga iniisip ko, meron bang bagong duet ngayon? Wala masyado. Wala din ako in mind eh. Pagka naghanap ka ng duet, babalik ka pa din doon sa mga diba? panahon Kaya na yun. parang maganda rin gumawa ng another duet na yung makikilala and magiging classic. Correct. Oo. Lalo sa Pinas, wala pa ulit. Yung talagang duet na very classic. Meron very modern. Kaya nga para pag duet, bakit ngayon ka lang? Oo, di ba? Laging ayun pa din, di ba? Parang laging ganun di ba? Bakit ngayon ka lang? What else? Wala ka na halos maisip. Wala masyado. Pero meron. Meron din naman. Pero yun nga, very modern. Oo. So, dapat, makagawa pa ulit ng classic ulit. Ng yung talagang classic. super timeless. Oo, gawa ka. Oo, pwede naman. Oo. Talagang treasure kita. Gawa ka. Oo, sige. Kasi, di ba parang in one sitting, kaya mo gumawa ng isang song. Pwede. Lalo na kung dyan ka magpo-focus, di ba? Sabi mo, yan ang focus mo ngayon. I-duet natin yan. Music career mo. And because of that, ako rin sobrang passion ko rin yun first love ko singing Kaya lang, baliktad naman tayo, na ako naman ang nabigyan ng break sa more on acting. Yeah, Hindi ako masyado nabigyan ng, nabigyan ako for a while ng break sa singing. Pero, I guess, napabayaan ko, kinalimutan ko siya, naisang tabi ko siya because of doing TV shows and films. Pero ngayon, it's never too late. Yeah, it's never kasi too late. ginulat pa din yung mga tao sa pagpiano mo. So sabi namin nga ni Kat, ito pala yung tinutukoy niya na gusto niyang ginagawa na ever since. Yung sinabi ko sa vlog mo. Pero bawal pang i-announce. Oo. Sabi ko, galing. Sabi ko, musician na musician ang dating. Thank you. Galing Kasi mo nag-aaral ako ng piano talaga. Nagbabasa na ako ng notes. Oh, wow. Okay. But, syempre, as years goes by na walang practice, wala na ang bagal ko nagbabasa ng notes. So, sabi ko, i-refresh ko. So, yun, ginawa ko. Itutuloy-tuloy ko na siya ngayon. Ituloy mo, start mo. Kunyari, kaya ko nga ginawa yung mga online shows ko na yun, like yung Encore Live, and then yung vlog na Loki 90s, para mas maging aware lang yung mga tao. Yes. Yun naman talaga ngayon labanan na ng influencers, sa mga kung saan-saan, and content. So, kahit celebrity, if you have that talent or if you have that passion, you just have to show it. True. Pakita mo lang. And ako, gusto ko talaga very live. Kaya Encore Live. Ayoko nung nare-record, tas i-acting lang na lip-sync. Di ko talaga type yung ganun. Gusto ko live. Para iba ganun ang ginagawa? Ganun naman talaga, typical. Talaga? Na-recorded na siya, tas kakanta-kanta na lang ng ganun. Lip-sync lang yung lip-sync iba. lang. Hindi ako magaling sa lip-sync. Mas okay, di ba? Kasi nahuhuli yung bibig. Di ba? Kahit boses ko yun. Oo. Mas gusto ko live. Mas ramdam mo pati kasi. And yes. it's okay to make mistakes. Oo. Ayun yung number one din sa music na natutunan ko when I look at artist stories na it's okay to be imperfect. Yes. Kasi doon nga sa imperfections na yun, mas makikita mo yung galing Oo. Mas makikita mo yung magic na pag may mali na something, it will bring that color sa kanta na yun kaysa pag masyadong perfect. Oo. Alam mo, mini-browse ako sa Instagram Okay lang na magkamali or may pangit na mangyari sa life mo. Kasi like ang gatas, pag pumangit ang gatas, nagiging yogurt. Tapos ang yogurt, pag naging pag pumangit pa yan, nagiging cheese. Yeah. So, mas lalong nagiging expensive. Yeah. Diba? Mas mahal ang yogurt sa milk. Gusto ko yung logic mo na yan. Kasi, mas mahal ang cheese sa totoo yan, kasi yogurt. na-ferment sila, di ba? Oo. So, ang nangyayari kasi, if you really know how to make that bad situation and turn it into something great and amazing, and then, do something smart about it. Paano mo siya iti-tweak? Di ba? Naging yogurt, naging cheese, yung ganito.
you will create magic. Yeah, parang grapes. Pag nasira yung grapes, nagiging into wine. Mm. Mas naging more expensive. Di ba? So, parang you, mas nagiging better. For example, sa isang tao, mas nagiging better person ka. Totoo. Mas lalo kang, wow, she's different from before, you know? Diba? Because When you of grow, the mistakes. yeah, you grow from your you've mistakes. experienced. Yeah. Saka you learn to accept your flaws and yung pag napansin mo, meron ibang mga nagpa-perform sa TV na parang yung iba, ang mindset kasi ng artist, ay, pag nagkamali ako, wala na, fail na to. Pero yung iba, pag napahinto sila, tas napaiyak pa sila, mas nafe-feel pa ng audience na parang, nagkamali siya, pero na-touch kami. Diba? So, just don't stop. Yeah. Ang pinaka-important as a singer-songwriter and an artist is to convey the message, Yes. not to sing it perfectly. Kailangan mong iparating sa tao kung ano yung story mo. Yeah. So, ayun ang ina-apply ko sa sarili ko. Oo. Parang yung kumanta ako sa anak ko, naiyak ka doon? Napanood ko sa concert. Naiyak na lang ako. Biglang tumago sa heart ko yung song. Hindi ko naman nakikita yung video eh. Diba, nasa likod ko. Pero biglang na-realize ko na I'm standing in front of people and I'm now singing with my daughter. So parang dun umano parang tumusok sa heart ko na, is this happening? It's a dream come true. Oo, it's a dream come true kasi nakaka-touch yung kanta nyo ni Mandy. Oo, yun. So hindi mo maiiwasan na may ganung moment talaga, bigla ka na lang maiiyak. Yun. And ayun yung magic. Oo. Kasi 'di ba kahit hindi all the time nasa pitch ka, nanginginig yung boses mo, pero yung emotions ramdam ng audience mo. Yes. Diba? Maiiyak din tuloy yung audience mo, di ba? Oo. Kaya nga, dun, yun yung maraming naiyak nung part na yun. Kasi, yung anak ko parang, she's singing na. Oo. Ang galing nga Sabi ko, si Mandy nagpa-perform. And sabi niya, thank you for making her dream come true. Sinabi niya yun after. Gusto pala niya kumanta with me on stage. Kasi, during rehearsal ko, kinakwento sa akin, nakatitig lang daw siya sa akin, yung anak ko. Tinitignan ako habang kumakanta ako, ganon. So, nakaka-touch. So, saka once in a lifetime yun di ba? Na parang when your daughter is still young, nakaduet mo na sa 30th anniversary concert mo, di ba? Talagang, iba yung feeling nun. So, I understand where you're coming from. Oo. Pero, Marlo, thank you talaga for guesting here. Of course. Kahit biglaan. Oo naman. And sabi mo nga, nag-match talaga lahat. Yes. So, talaga to? It's meant to happen. I wish you all the best. I wish more songs. Marami ka pang songs na magawa na magaganda at papatok. And andito ako lagi to support you sa lahat ng mga kanta mo. Likewise, ate. Thank you. Thank you for having me here. Oo. And yun, guys. Nako, abangan nyo tong Private Time with Ara. Wednesdays, 9 p.m. po yan. Mwah!